Wop, wop, wop. Kung iniisip mo na Cajun seafood ito, ay nagkakamali ka. Panoorin mo muna dahil ilalagay natin yan sa pasta. Pasta na hindi basta-basta. Dahil sa sobrang sarap, siguradong bubusugin ka. Let's get it on! Maglalagay na tayo ng 3 tablespoon ng butter at saka mantika. Kaya atin itong hintayin matunaw bago natin ilagay ang napakaraming bawang. Mas maraming bawang, mas masarap sa pasta, lalo na sa seafoods. Meron ako dito 5 pirasong hipon na malalaki para ito sa garnish natin. At sa mixed seafoods naman na nabili natin sa supermarket, ito yung nakapak na o yung nasa frozen section para hindi ka mahirapan pang mag-isa-isa. At dinagdagan pa natin ito ng tahong na nabili natin sa palengke. Timplahan natin ng garlic powder, ground black pepper, at konting patis. Maglalagay din tayo dito ng chicken stock or chicken cubes na tinunaw sa tubig, Parmesan cheese, at grated cheddar cheese. Kaya konting patis lang ang inilagay natin dahil medyo maalat na itong mga inilalagay natin na keso. Kaya tikim-tikim din para malaman kung sakto na sa inyong panglasa. So hintayin lang natin siyang kumulo at hinay-hinay din lang sa paghalo para hindi madurog yung ating mga seafoods. Pagkulo ay lalagyan natin ito ng dried parsley. Kung meron kayong fresh, mas mabuti. Kaya atin na munang hahanguin ang ating mga seafoods para nga hindi siya ma-overcook. Lalo na yung ating mga squid rings. Teka muna, nakapagluto ka na ba ng seafood pasta? Or nakatikim ka sa iba? Paki-comment mo naman dyan. At this point ay ilalagay na natin yung ating pinakuluan na pasta. Halu-haluin natin para kumapit yung ating sauce dun sa mga pasta. At pagkatapos, ilagay na ulit natin yung mga seafoods na hinalo natin. Ano, natatakam ka na ba? And there you have it, KND Nation, mga kadadilicious. Ito yung ating version ng hindi basta-basta na seafood pasta na paniguradong gaganahan ka. Meron ka na ulit bagong recipe, especially sa mga mahilig magpatlak sa mga outings at gatherings at family reunion syempre.